Sama-sama tayong magiging sarakli. Bago sa saksi, nagkasunog sa isang residential area sa Tondo, Maynila ngayong gabi. Mabilis kumalat ang apoy dahil gawa sa light materials ang mga bahay. Saksila, si Jamie Santos. Jamie? Pia, sumiklab ang sunog sa isang residential area dito nga sa Tondo, Maynila na mabilis lumakas at umabot sa third alarm. Rumesponde ang mga bumbero sa sunog sa Sevilla Extension kanto ng Perla sa barangay 121 bandang 7:43 ng gabi. Mula first alarm, agad itong itinaas sa second at kalaunan third alarm, makalipas lamang ang ilang minuto. Mabilis kasi nagkumalat ang apoy sa lugar na isang residential area. Kita sa kuwang ito ng isang residente mula sa mataas na pwesto ang laki ng apoy at kapal ng usok na lumalamon sa mga bahay. Sa gitna ng kaguluhan, kanya-kanyang sagip ang mga residente ng kanilang mga maisasalbang gamit. Ang iba naman, pumesto na sa labasan para makalayo sa sunog. Dikit-dikit ang mga bahay sa lugar na karamihan ay gawa sa light materials. Kaya mabilis ding nilamon ng apoy ang mga ito. Todo puwersa ang mga bombero sa pag-apula ng sunog upang maiwasan ng mas malawak pang pinsala. Ang ibang residente tumulong na sa mga bombero. Kanya-kanyang igib at salok ng tubig para maibuhos sa mga nasusunog na bahay. Kasi po nahirapan din po sila pagkakait sa may bubong po. Mabilis so, alos lang. Minuto lang rin na Siguro kung medyo umano pa yung ilang minuto pa, mawawas out yung isang block na Pia 9:49 ngayong gabi nang ideklara ng Bureau of Fire Protection na fire out na nga itong sunog. Patuloy nilang inaalam ang sanhi nito. At live mula rito sa Maynila, ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Bago sa saksi, isang SUV ang pinagbabaril sa bahagi ng Macapagal Avenue sa Parañaque. At saksi live, si Jomer Apresto. Jomer? Tiya 4 na katao ang pinagbabaril habang nasa loob ng isang SUV dito sa bahagi ng Macapagal Avenue sa Parañaque City. Sa inisyal na impormasyon ibinigay sa GMA News ni NCRPO Chief Police Major General Anthony Abirin, kinumpirma niya na operasyon ito ng PNP Anti-Kidnapping Group laban sa mga hindi patukoy na sospek. Ayon sa mga saksi, naganap ang insidente kaninang pasado alas 7 ng gabi. 4 na tao na lula ng SUV ang tinamaan ng mga bala na agad namang isinugod sa ospital. Hindi pa malinaw sa ngayon ang kanilang pagkakakilanlan at ang kanilang kondisyon. Sa ngayon ay nakakondon pa ang 4 na lane na bahagi ng Macapagal Avenue kung saan naganap ang insidente habang nagpapatuloy pa ang investigasyon ng SOCO. Tiya patuloy pa nating sinisikap na makakuha ng karagdagang impormasyon kaugnay sa nangyari. Samantala, sa ngayon ay hindi bababa sa 20 slag ng balang nakita na rito sa crime scene. Nakausap natin kanina yung ilang gasoline boy dito sa katapat ng gasolinahan. Agad daw silang nagdapaan ng pati yung mga kumakain sa katabing restaurant sa pangambang tamaan sila ng mga bala. Sa ngayon ay wala pa namang impormasyon kung mayroong mga bystanders na tinamaan ng bala o nasugatan sa nangyari dahil matao itong lugar na ito, itong Macapagal Boulevard. Kaya inaalam pa natin sa ngayon yung karagdagang impormasyon mula sa PNP. Yan muna ang latest. Ako po si Jomer Presto, ang inyong saksi. Nanawagan ang ilang grupong lumahok sa protesta at tigil pasada ngayong araw na ibalik sa mahigit 50 piso kada litro ang presyo ng petrolyo. Sinimula naman ng gobyerno ang service contracting program para sa mga pampublikong sasakyan. Saksi si Chino Gaston. Sa mga larawang ito, binunton ng mga driver sa Balate, Maynila ang kanilang inis sa sunod-sunod na oil price hike mula nang sumiklab ang gyera sa gitnang silangan. Pinagtatapakan nila ang mga larawan ni na US President Donald Trump, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu at Pangulong Bongbong Marcos. Kasali ang mga driver sa malawakang protesta ng mga tsuper ngayong araw. Panawagan ng grupong Piston. Kahit tanggalin mo yung 20 pesos, mananatili pa rin siya na 135 pesos per liter. At halos 90 sa presyo ng gasolina. Kaya tingin natin ay hindi nararamdaman ng mga driver. Ipabasura itong old regulation law, pagtanggal ng sales tax at pagtanggal sa VAT at kagyat na i-rollback sa 55 pesos. Hindi na masada ang mga miyembro ng grupong Manibela mula alas 7 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Hindi na po talaga namin kaya yung sobrang bulusok ng pagtaas po ng presyo ng petrolyo. Kahit anong gawin po namin na maghapon pamamasada, makakawin na lang po kami sa aming pamilya ng 150 to 200 pesos. Batay sa Mean of Platts Singapore o MOPS,
Sa nakalipas na 2 araw, bahagya ng bumaba ang pandaigdigang presyo ng petrolyo. Yan ay kahit pabigo ang peace talk sa pagitan ng Amerika at Iran at kahit nagdeklara ng sariling naval blockade si Trump sa Strait of Hormuz. At kung magtuloy-tuloy ang pagmura ng langis sa MOPS, posibleng mag-rollback o kaya hindi gumalaw ang presyo ayon sa Department of Energy. Medyo steady pa siya. Hopefully they don't do anything very drastic or very violent. Kasi pag halimbawa, pag tinamaan yung isang barko doon, then the market also reacts, no? Umaakit din yung presyo sa international market. Pero hinihintay pa rin ng Department of Energy ang presyo ng bentahan sa world market hanggang Biyernes bago magbigay ng estimate para sa susunod na linggo. Kung ano ang kalalabasan na diferensya, halimbawa tumaas this week compared to last week, ang averages nung 5 days na mga trading, yun ang magiging adjustment natin for the incoming week. Simula na rin ang 2 linggong service contracting sa mahigit 30,000 pampublikong sasakyan sa 40 ruta. Sa amin ng diesel, sa amin ng boundary. Kaya malaking tulong yung service contracting program na yan. Dahil kung sakaling ma-short man kami sa pan-diesel, meron kami may tatapal. Babayaran ng gobyerno ang bawat jeepney o UV Express ng 30 hanggang 40 pesos sa bawat kilometrong biyahe nila. 82 hanggang 100 pesos per kilometer naman sa bus. Pero ang jeepney driver na si Cleofas hindi kasama sa service contracting. Wala po kasi nag-info sa amin na may programa na gano'n ng gobyerno. Pero kung mayroon, willing kaming sumama sa gano'ng mga programa ng gobyerno dahil siyempre extra income yan eh. Sabi ng LTFRB, bukas pa ang registration. Mag-log on lang sa kanilang website. Hindi na rin required ang GPS devices na dagdag pa sa gastusin ng mga driver. Sa halip, gagamit na lang ng QR code system ang LTFRB. For this program talaga to be successful, we need the help of LGUs. Anong ibig sabihin nito? Sana yung LGU natin will implement their own service contracting program. Kasi they know their routes more. Pampagulo lang at mag-aaway-away lang yung mga nakasama doon sa hindi nakasama doon sa service contracting program. Sa mga gumagamit naman ng LPG, sa Biyernes malalaman kung magkano ang rollback ayon kay Arnel T ng LPG Marketers Association. May tiyak ng 3 pisong bawas presyo kada kilo ng LPG o 33 pesos rollback kada 11 kilogram na tangke dahil sa pagtanggal ng Pangulo sa excise tax sa LPG. Pero ang pinal na presyuhan ay depende sa presyo sa world market. Na-expect namin is downward. Pero ang exact price, hindi pa po namin nako-compute because kailangan po namin hintayin yung 3 araw from the time na nagkaroon ng reduction ng diesel and gasoline. Ako si Chino Gaston, ang inyong saksi. Kapwa itinanggi ng Malacanang at ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang alegasyon ni Ramil Madriaga na may kasunduan umanong term sharing sa pagitan ng mga Marcos at Duterte. Minaliit din ng kampo ng Vice Presidente ang iba pang alegasyon ni Madriaga. Saksi si Ian Cruz. Hindi pinalampas ni Vice President Sara Duterte ang isang inilahad sa Kamara kahapon na nagpakilalang dating bagman umano niyang si Ramil Madriaga. Tungkol ito sa umano'y naikwento noon kay Madriaga ni Attorney Ryan Ray Kilala, ang dati raw Associate Dean ng San Sebastian College of Law na dati raw profesor ng Vice nung nag-aaral ito noon. He shared with me that Sara was not particularly good in school, was often struggling with her academics and habitually rude and violent to other students. Hence, Attorney Ryan used his influence in San Sebastian College of Law to ensure that Sara received passing grades despite her poor academic performance. Sabi ni Duterte sa isang pahayag, sa lahat ng anyay kasinungalingang ibinato ni Madriaga, ang pagsabing kinailangan niya ng tulong para makapasa sa law school, ang kanya raw pinapalagan. Tinapos daw niya ang pag-aaral sa sarili niyang pagsisikap. Binigyan daw niyang prioridad ang anyay well-rounded life kesa academic excellence. Hindi raw siya humingi ng special accommodation sa sinumang propesor para sa kanyang grade dahil kaya naman daw makuha ang bare minimum nito. Hindi rin daw siya naging paksa ng anumang reklamo ng kabastusan o karahasan laban sa ibang estudyante. Sinusubukan pa naming makuhang panig ni Attorney Kilala.
Buwelta rin ng bise, hindi mapapantayan ni Madriaga at mga kasabwat niya sa Kamara ang kanyang kapasidad na makakuha ng resulta sa kaunting pagsisikap. Dahil hindi raw sila makahabi ng kapanipaniwalang kasinungalingan. Sabi pa niya, kung may aligasyon daw ng panunuhol noong unang impeachment proceedings, ganito rin daw ang nangyayari ngayon. Ang iba pang testimonya ni Madriaga, minaliit din ng kanyang abogado, kabilang ang tungkol sa pag-dispose umano ng 125 million pesos na confidential funds sa loob lang ng 24 oras. Wala siyang posisyon para malaman kung anong ginawa doon sa confidential funds. Buti sana kung taga VP SPG siya na napagkatiwalaan na i-manage itong confidential funds or itong mga DepEd Security Officer or OVP Security Officer. Then, pag may sinabi siya tungkol kung saan napunta yung pera, 'di ba? Baka kapanipaniwala. Pero somebody like Ramil Madriaga na outsider, walang katibayan na nagtatrabaho siya kay VP Sara, maliban sa mga picture at video nung kampanya pa, wala po tayong mapupulot dyan. Pati na ang sinabi ni Madriaga na naroon siya ng pagpulungan ng umano'y planong pagpapatalsik kay Pangulong Marcos. Like itong mga term sharing agreement with BBM Kuno, mga ouster plot, mga assassination plot. Pero alam naman namin na hindi totoo lahat yun eh. At yun nga, kaninang umaga si Senator Amy Marcos nagpa-press con na at sinabi niya ng kasinungalingan lahat ng sinasabi ni Madriaga tungkol dun sa mga planong term sharing with BBM. Tingin ng kampo ng bise, may motibo si Madriaga sa pagharap sa impeachment proceedings. Ang totoong motibo niya ay para makalabas ng kulungan. Kahapon ay natanong na rin tungkol dito si Madriaga na kanya namang itinanggi. Wala bang pangakong palayain ka sa kulungan kapalit ng pagtestigo na ginagawa mo ngayon? Di po ako humihingi ng anumang kapalit sa paggawa ko ng salaysay ko. Pangulong Ferdinand Armalis Jr. Pinabulaanan din ng Malacanang na may napagkasundo ang term sharing. Ang Pangulo po, hindi po yan mga ngampanya para lang po ibigay ang posisyon kahit kanino. Ang sabi ko po natin, nangako po siya na siya'y magtatrabaho para sa bayan at tatapusin ng termino. Did you get a reaction from him on that particular point? Siya po ay nagulat. Dahil hindi po ganun ang Pangulo. Sa bersyon ng kwento ni Senadora Amy Marcos, Mayo 2021 pa lang ay nag-uusap na silang tatlo at itinutulak daw nila noon na si VP Sara ang tumakbong presidente. He will file October 6 as instructed. Pero sana somebody will file as his VP. Kasi nakakatawa naman walang katandem. And he will slide down to VP ASAP. Ang sagot naman ni VP, tulad ng sinabi niya sa media, naku, ang usapan namin ni PRRD, VP na siya sa PDP. Ako, mayor na. November 12, ang liwanag naman ng statement ng aking kapatid. No to possible term sharing. Bakit magte-term sharing? Pinipilit nga namin na yung buong term, ang pagiging Pangulo, para kay Inday. Makikihati pa siya. Wala rin daw alam si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa usapang ito, lalo't may sariling kandidato ang PDP laban. Bongbong, Pangulong Marcos, alam mo ang katotohanan. Andun ka. Magkasama tayo. Kung hindi mo ito ipinag-uutos, walang dahilan para hindi mo itama ang kasinungalingan na ito. Huwag mong konsintihin ang mga politikong ginagamit ang sinungaling na si Madriaga. Ano po ba ang kaalaman ni Senator Amy Marcos sa katotohanan? Hindi po ba dapat lumabas talaga ang katotohanan at madinig natin kung anong dapat sabihin ng sino mang witness? So wala makakapaghusga ngayon kung ano ang katotohanan at kung anong kasinungalingan. Ayon din sa palasyo, hindi na bago ang sinabi ni Madriaga na may banta sa buhay ng Pangulo o pagsabotahe sa kanyang administrasyon. Ipinauubayan na raw nila ito sa NBI. Ang mga reaksyon ng bise, inaasahan na raw ni House Committee on Justice Chairperson Jervil Luistro.
pero magpapatuloy raw ang kanilang proseso alinsunod sa mandatong ibinigay sa kanila ng konstitusyon. Sabi ni House Justice Committee member Terry Ridon, mas mainam kung sa impeachment proceedings banggitin ng bise ang mga pahayag nito, imbis na sa press statement o press con ng kanyang mga abogado. Isa pa lang sa mga ipinunto sa impeachment complaint laban sa bise, ang natalakay ng komite kahapon. Ito ang maling paggamit umano ng bise ng confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education noong kalihim siya nito. Pero ngayon pa lang, nakikita na raw ng ilang miyembro ng komite na mayroong probable cause para iakyat sa Senado ang reklamo para sa paglilitis. Nakakumbinsi raw sa kanila ang sinabi ng Commission on Audit na pinal na ang notice of disallowance sa 73 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President na ginastos noong 2022. Pinasasauli ng COA sa OVP ang pera dahil bigo raw itong sumunod sa Joint Circular Guidelines patungkol sa paggamit ng intelligence at confidential funds ng pamahalaan. Wala sa pagdinig kahapon si Duterte dahil pinili niyang huwag dumalo. Sabi ni Luistro, kung hindi mapasisinungalingan ng bise ang mga sinabi ng mga testigo. Considering that it is only probable cause that is being required of the Justice Committee to be able to transmit this to the plenary and from plenary to the Senate, kung hindi ito mariribat, kung hindi ito makakounter, there is really a possibility that this testimony of Madriaga will suffice the requirement of probable cause. Ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Tumugon din si dating Ombudsman Samuel Martires sa alegasyon ni Ramil Madriaga. Ang sabi ni Madriaga kahapon, dati na siyang nag-deliver umano ng pera kay Martires sa utos umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte o di kaya ni Vice President Sara Duterte. Ang tanong ni Martires sa isang pahayag kung totoo ang palagay ng publiko na malapit siya sa dating Pangulo, bakit kailangan pang iutos sa anyay non-entity ang pagbibigay sa kanya ng pera gayong pwede naman siyang ipatawag mismo ng dating Pangulo? Ayon kay Martires, walang dahilan para padalhan siya ng pera ni Vice President Duterte dahil hindi naman sila personal na magkakilala. Pagtaas sa singil sa kuryente, posibleng maramdaman ng mga consumer sa April billing. Ayon kay National Grid Corporation of the Philippines spokesperson Attorney Cynthia Alabanza, tumaas ng 0.0716 per kilowatt hour o katumbas ng 4.26% ang overall transmission rate para sa March billing. Pinakamalaking factor daw sa pagtaas ang mataas na bayad sa ancillary services. Ito ang kuryenteng ginagamit upang mabalanse ang transmission grid sa mga panahong may pagbabago sa supply at demand. Nilinaw naman ni Attorney Alabanza na wala umanong direktang epekto sa singil sa kuryente ng bansa ang nangyayaring gulo sa gitnang silangan. Pagbibitiw ni Eduardo Año bilang National Security Advisor, tinanggap na ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa isang payag, sinabi ni Año na kailangan ng pagtuunan ng pansin ang kanyang kalusugan kaya siya nagbitiw. Epektibo ang kanyang resignation bukas, April 16. Nakatakda siyang palitan ni dating Armed Forces of the Philippines Chief of Staff, Eduardo Oban Jr. Mga maestrado ng Sandigan Bayan 3rd Division nag-ocular inspection sa lugar kung saan dapat may flood control project sa Barangay Bunsuran, Pandi, Bulacan. Ang proyekto ang sentro ng 92.8 million peso malversation case laban kay dating Senador Bong Revilla at mga dating opisyal ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office. Gustong malaman ni na Associate Justices Carl Miranda, Ronald Moreno at Lord Villanueva kung ano ang aktual na nagawa ng Sims Construction Trading na kontraktor ng proyekto. Napansin ng mga maestrado na hindi kumpleto o wala talagang nagawang istruktura sa kanilang inspeksyon. We have not seen any structure. Are you willing to stipulate? Pero pagkontra ng isa sa mga abogado ng depensa, may mga sheet pile na nakabaon kaya hindi nakikita batay sa detailed engineering design. Nang puntahan at tabasin ang talahib, may nakitang 3 set ng sheet pile na kinakalawang. Ayon sa prosecution panel, base sa itsura ay tila matagal na itong nailagay. Kaya ghost project nila ito na niwalang revetment o containment wall
kahit 95% paid na ng gobyerno. Ako si Oscar Oyd, ang inyong saksi. Nagbabala po ang pag-asa na posibleng maranasan ang tinatawag na Super El Nino. Posible raw mangyari yan sa huling bahagi ng 2026. Saksi, si Mariz Umali. Ika nga nila ang magtanim ay di biro, pero ang hirap ng mga magsasaka, mas pinatindi pa ng labis na init ng panahon. Kaya ang mga magsasaka sa Lawag City, Ilocos Norte, kanya-kanyang diskarte, tulad ni Mang Emerson, mas maaga raw nagsisimulang magsaka ngayon. Magbabaon kami ng tubig at saka sombrero, parang hindi kami mainitan, saka magpapahinga namin. Di rin ligtas sa init ng araw ang mga alagang hayop sa bukid tulad ng baka. Para di magkasakit, palagi silang isinisilo, pinaliliguan at binibigyan ng tubig at bitamina. Sa Kasiguran, Aurora, maya't mayaring pinaliliguan ng mga kalabaw, nakatuwang ng mga magsasaka sa hanap buhay. Kasi mainit ang panahon Hirapan din kalabaw mag-ilan ng palay. Ang ilang pananim na gulay natuyot at nabulok na lang sa tindi ng init. Apektado tuloy ang kita ng mga magsasaka. Ang bintan dito ay 60-70 po ang 4 kilo ng talong. Ngayon na, 20-25 na lang. Ngayon wala na, pangit na sila. Ang Pinakanawan River sa Cabagan, Isabela, halos di na umaagos dahil natuyuan na ng tubig. Kanina naramdaman ang danger level na heat index o damang init sa Dagupan City, Pangasinan at Pili, Camarines Sur. Posible namang maranasan bukas ang hanggang 41 degrees Celsius na heat index sa Dagupan at Cotabato City. Ayon sa Pag-asa, may mga senyales na posibleng makaranas ng El Nino sa bansa na maaari nilang umabot sa Super El Nino sa huling bahagi ng 2026. Hindi natin kinakaila na posible nga siyang maging super strong or very strong El Nino na more than 2 degrees. Pero ang nakikita kasi natin ngayon, hindi pa lahat ng models nag-a-agree doon. Kasunod naman ng habagat, posibleng makaranas ng mas mahabang tagtuyot hanggang sa unang bahagi ng susunod na taon. Kaya binabantayan din ang epekto nito sa supply ng tubig. As of 8 a.m. ngayong pong April 15, nasa 191.35 meters above sea level ang antas po ng tubig dito sa Angat Dam. Bagamat malayo pa naman siya sa minimum operating level na 180 meters, mas mababa na siya sa normal high level na 212 meters. At patuloy na raw po siyang bumababa mula Pebrero. Katunayan, nasa 1 metro raw ang average na ibinababa ng level ng tubig dito sa Angat kada 3 araw dahil walang ulan. Mas mababa rin kaysa sa normal ang antas ng tubig sa iba pang pangunahing dam sa Luzon. Pero paglilinaw ng Pag-asa, bahagi ito ng normal na siklo ngayong taon at sapat pa ang supply ng tubig para sa pangangailangan sa ngayon. Pero kung magpapatuloy ang pagbaba ng antas ng tubig, posibleng magkaroon ng rotational water interruptions at kailangang magbawas ng alokasyon ayon sa National Water Resources Board. Ay yung posibilidad po na magkaroon ng mga rotational interruptions. Baka po yan maging epekto niyan. At sabi nga natin, kung aside dun sa pagbabawas ng pressure sa mga kabayahan po natin, yung isang senaryo po pag nabawas talaga ng patuloy pagbawas ng alokasyon ay baka magkaroon po ng mga rotational interruptions. Panawagan ng NWRB sa publiko magtipid sa tubig para na rin maibsan ang posibleng epekto ng El Nino. Ako si Mariz Umali, ang inyong saksi. Sumikla po ang gulo sa pagitan ng dalawang grupo sa harap na isang kainan sa Zamboanga City. Sa isang punto, makikitang kahit nakahandusay ng isang lalaki, ay pinaghahampas pa rin siya ng baseball bat. Hinabol at pinaghahampas din ng isa pang lalaki. Arestado ang dalawang suspect na sangkot sa pananakit. At nagpapagaling naman sa ospital ang magkapatid na biktima. Sa inisyal na investigasyon, may di pagkakaintindihan ang dalawang grupo kaya nauwi sa gulo. Literal na organic encounter ang naranasan ng isang hiker sa Nueva Vizcaya dahil ang nakasalubong niya, baka. Sa Sultan Kudarat naman, good vibes ang hatid ng hiker na 2 beses dumaos-dos pero bumangon pa rin. Ating saksihan. Ain't no mountain high enough para sa mga mahilig mag-hike. Pero nang umakyat sa bundok sina Ken Mifanya at mga kaibigan, muntik pa nga ni maging kwento.
So for today's video guys, no, nadlock sila mapatay guys. Sa tarik kasi ng Mount Dorado sa Bagumbayan, Sultan Kudarat, ang hiking tila naging sliding. Haya na nga't dumausdos na si Ken. Pero nang makabangon sa pagkakadapa, So guys, no advice po talaga na mag-ingat po talaga. nasipa naman siya pababa nang madulas ang kanyang kapatid. Biro tuloy ng netizens, tama namang mag-ingat sa kasama. Ang epic fail moment, nakunan din mula sa malayo ng isa nilang kaibigan. Pak, pak, pak. Pak, pak, pak. Pak, pak, pak. Anila, sadyang madulas ang daan. Kaya ang iba, partner-partner kung bumaba. Respeto kami sa mga single, ha? Kung sina Ken may struggle, sina Liz Esnana may organic encounter ng akyatin ang Mount to Go sa Cayapa, Nueva Vizcaya. Organic talaga dahil nakasalubong at bumangga sa kanya ang isang baka. Good morning po. Kwento ng pinsan niyang si Janine, mabuti na lang at hindi raw sila nahulog sa bangin at hindi na rin sila binalikan ng baka. Mapapahirit ka na lang ng moo. As in, muntik na yun ah. Ako si Oscar Oida, ang inyong saksi. Salamat sa inyong pagsaksi. Ako po si Pia Arcangel. Ito po ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi!